Ngayong summer 2026, nagsimula ang isang mahalagang inisyatibo ng Manila Sports Council, ang Manila Sports Camp. Isang 12 araw ng programa na naglalayong ilapit ang iba't ibang sports sa kabataan ng Maynila. Mula Mayo 22 hanggang Hunyo, binigyan ng pagkakataon ang mga batang atleta na matuto, magsanay at maranasan ng saya at disiplina ng sports. Sa tulong ng ating bagong nabuo na grupo, ang Manila Futsal Association, na isama ang futsal bilang isa sa pangunahing sports na ipinakilala sa mga kabataan ng lungsod. Sa loob ng 11 araw, isinagawa ang masinsinang training kung saan natutunan ng mga kalahok ang basic skills, teamwork at pagmamahal sa laro. At sa ika-12 araw, nagtapos ang programa sa isang one-day tournament, ang Manila Futsal Community Cup. Ang buong programa ay naging posible ng libre para sa mga kabataan sa suporta ng MASCO or Manila Sports Council, FG Calderon Integrated High School at ni Michael Paris na patuloy na sumusuporta sa pagbuo at pagpapalakas ng Manila Futsal Community. Hindi lamang ito tungkol sa laro, ito ay tungkol sa paghubog ng mga bagong henerasyon ng mga atleta at pagbibigay ng pagkakataon para sa kabataan ng Maynila na mangarap, matuto at magtagumpay. Panoorin natin sa video na ito ang mga kaganapan sa loob ng 12 araw. Sa maigsing panahon na iyon, nabuo natin ang isang magandang environment para sa Batang Maynila. Kung nais nyo pa ng mga football or futsal related videos, hit like and subscribe at patuloy po ninyo kaming suportahan sa pagpapalago ng the beautiful game of football. Ready, go! Shoot! Yes! One more! Hindi nga gumagalaw. Okay. Topic natin ngayon, balik ulit tayo sa sa passing. Pero this time, more on kayo yung mag-iisip kung saan nyo ibibigay yung bola. Kayo yung mag-iisip kung you will do the combination play. Di ba nag-combination na kayo kahapon, 1-2 passes? Okay. Tapos ngayon, more on opposed game. Ibig sabihin, may opponent parati yung drills natin. So we start with activation. Yung activation natin is juggling, and then after that, yung warm-up na natin ito. Tapos after warm-up, oppose na kagad. Para matuto na kayo mag-isip ng mabilis. If may opponent sa right side, baka ipasa nyo pa rin sa right side. Hindi kayo nag-iisip pagka ganun yung detalye. Ano yung mga chine-check nyong details? Open space, open teammate, kung saan yung position ng opponent. Okay? Hindi lang kayo bitaw ng bola. Minsan may nakikita akong player, wala namang opponent, bakit may papasa yung bola? So I'm just wondering bakit ganito mag-isip yung mga players. Importante ba yung bola? O edi alagaan nyo yung bola, huwag nyo mawawala yung bola. Boys ba kayo? Girls? Yes! Say what? Ay.
you're doing one touch, some of the players ganito. Kanina napansin ko lang while doing this ha. Ganito yung one touch nyo. Tama mali. Bakit? Bakit naging mahirap? Yung standing move nyo nasa likod. So what we want to see is you're moving like this and then approach the ball. Okay? Atras, abante, look. Pag pumantay na yung bola sa paa nyo, saka nyo i-hit siya. Okay? So again, tingnan nyo. Pumantay na siya. I did it. So some of the players ganyan, no? Oh, hindi tama, di ba? Pangit. Ay, dalawa yung katabi ko. So yun yung na-observe ko sa inyo kanina. Mag-i-stop mo coach. Kaya ano, ayaw nila bigyan ng space eh. Mamadali. Blue. Blue. Down. Tingin. Tingin lagi. In this Manila Futsal Camp, in this summer camp, yun yung pinaka-hinahanap namin, talented players who can perform at the highest level. Nakuha, kasi sooner or later, some of you will reach what? Anong gusto nyong ma-reach? Bahala kayo dyan. Pro. Problema. Gawin na natin example to. Makinig kayo sa akin. Tinanong ko kayo kung ano yung gusto nyong ma-reach. Sabi niya, pro. Problema. Tama bang thinking yan? Di ba? Oh no. Matatanda na kayo. Hindi na kayo 7 years old, 8 years old, 9 years old. Pag nagkamaling, nangawa. Iiyak. Di ba? Always be positive. Habang tumatanda kayo, dapat yung thinking nyo, tanggalin nyo yan. Naintindihan nyo? Tanggalin nyo yung ganyang thinking. Habang tumatanda kayo, positive thoughts dapat. Kahit mahirap, gagawin nyo. Hindi nyo isipin na hindi ko kaya yan. Nakuha. Yun lang naman, yun lang. Ayoko ng ganyang attitude sa player. Tandaan nyo. Ang pinakayo ko sa player, pag nagkakamali kayo, kamot ulo. Pinapakita nyo na yan. Okay? Atak ng bola, tapos tapak na kami ng paa. Awareness, yes, ano pa? Communication. Diba? Spatial awareness, communication. Ang problema ninyo. Especially yung second group na pinalaro ko yung buong field. Tapos 8 kayo or 10 kayo nagpo-possession. Tapos 4 lang yung agaw ng bola sa inyo. Bukod sa technical skills, spatial awareness, tsaka communication wala. Sa futsal, hindi kayo nagko-communicate. If you saw your teammates opening up, dapat hindi na kayo pupunta dun sa side na yun. Dapat lumilipat na kayo sa isang side. Technical. Sa technical, if you have problem sa technical issues nyo, aminin nyo na. Sabihin nyo na sa sarili nyo, ay, hindi ako magaling mag-control. Nakuha nyo? Hindi ako magaling magpasa. And if you know kung ano yung problema ninyo, tutugunan nyo yan. Diba? If there's no training in your school training or club training, sa tingin nyo, sino yung mag-i-initiate ng training para sa sarili nyo? Kayo, di ba? So, gawan nyo ng paraan.
Kasi for me, if you have technical issues, hindi kayo makakatulong dun sa teammate nyo. Don't be the reason kung bakit nahihirapan yung players sa paligid nyo. Naintindihan nyo? Don't be the reason na nakascore yung opponent dahil sa inyo. Don't be the reason kung bakit hindi kayo makapag-progress to score the goal. You have to think. Okay? Be the reason why you are winning. Be the reason why your teammates are performing better. Be the reason why your teammates or yourself can score goal. No. Sarap kaya sa pakiramdam, oy, pasa ko yun ha, ikaw yung nakagol. Oy, thank you, ang ganda ng pasa mo, na-receive ko ng maayos, nakagol ako. Hindi yung, ay, sorry, di ba? Nakuha nyo? Katulad ng sinabi ko sa inyo, habang tumatanda kayo, lumiliit yung chance. So if you are young now, make sure you improve. Make sure you give time, mag-juggling kayo, wall passing, improve your technical. So when you play, ano kaya yung mangyayari when you play? Tapos maganda na yung technical nyo. Eh di madali na yung laro.
Unang-una, palakpakan muna natin yung mga sarili natin for God will fight for us. Thank you rin tayo sa coaches natin. Pwede mo natin palakpakan yung coaches natin. Malakas na palakpakan! Sa ating mahal na principal, sir, magandang umaga po. Palakpakan naman natin ating principal. And then, Coach Rafa, thank you for coming over. Whatever the result is, you have to be happy. Okay? So, tuloy-tuloy lang natin yung futsal program. Yung iba sa inyo ng football, continue na lang, basta lagi tayo nasa sports. Huwag kayong magsasawa, huwag kayong bibitaw. Dahil ang sports ay lagi kayong igagabay niyan, bibigyan ng disiplina. Pwede nyo itong magamit sa inyong pag-aaral ng kolehiyo, ng high school, sa mga malalaking eskwelahan. Sino gusto maglaro ng NCAA? Taas ang kamay. Sino gusto maglaro ng UAP? National team. Yan. Lahat tayo may pangarap. Pero magagawa lang natin yan pag nag-insign ng maigi at pinagpaguran natin ang ating pangarap. Uli, magandang umaga sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang natin ang programa ng Manila Football, ng Manila Futsal, Togo FC, whatever football club we have in the city of Manila. In behalf of our Mayor, Mayor Sobrero, magandang umaga po sa inyo lahat. Manila! Vipers! Maraming salamat. Ano yan? Third? Third. Dugo at pawis. Masaya ka, masaya. At reklamo. Ikaw, panay ka reklamo, masaya ka.